Hello mga mi! Another day, another K-drama. Ito na naman nga ang mami nyo na mahilig sa K-drama, ang mami Jenna nyo. Ito nga, 10 years ago, 2016 K-drama naman ang pag-usapan natin. Yes, ito nga yan. Alright, ito na nga yung 2016 K-drama na talaga namang pinagpuyatan natin. Kasi karamihan dito, 16 episode mga mi. Unang-una nga itong Scarlet Heart na hanggang ngayon inaantay natin ang season 2. Wala pa rin, anong petsa na. Tapos tong Oheyang, hindi ko to napanood. Sorry guys. Sa mga nakapanood, maganda ba to? Tapos yung Cheese in the Trap ni Kim Go, yun, ang ganda ng story nito kasi may psychological kineme. Tapos andito si Kim Bokjo. 'Di ba? Nakakagigil siya dito. Dito ko siya una atang napanood. Di ko maalala kung dito talaga. Signal, hindi ko rin napanood yan. Then yung K2, syempre, Ji Chang-wook yan, tsaka Yuna. Sobrang ganda niya kasi bodyguard siya dyan. Tapos, ang gwapo-gwapo niya dyan. Tapos yung Uncontrollably Fun ni Kim Mubin at saka ni Bae Suzy, sobrang daming iniyak ko dyan. Kayo ba? Gano'ng karami iniyak nyo? Next is yung Descendant of the Sun, grabe din. Song Song Couple is the best. Wala akong masabi. Sobrang ganda talaga ng K-drama na to. Hanggang ngayon, nire-rewatch namin to kasi 100% talaga. Wala kang masabi sa Descendant of the Sun. Then, W2 World, sobrang ang tawag doon, nakakagulat, nakakatakot. Dito ko nakita yung mukha na nabura. Pero ang ganda nito kasi yung kissing scene nila the best. Tapos yung mga twist the best. Hala, kissing scene talaga yung naalala. Tapos yung romantic doctor ni Kim Sabu. Si Kim Sabu talaga hanggang ngayon, parang gusto mo pa hanggang season something pa siya kasi talagang ilang season na to. Pero feeling ko tapos na yung season 3. Hanggang doon na lang yun. Then Cinderella and the Four Knights, hindi ko pa to napapanood. Maganda ba to? And yung doctor ni Park Shin-ye, ang ganda nito kasi dati siyang, alam niyo yun ba, rebellious siya, tapos biglang naging doctor, di ba? Ang ganda niyan. Goblin. Grabe din. Sobrang ganda ng Goblin kasi alam niyo yung story nito, pang kakaiba talaga. Dito ko nakilala Lee Dong-wook. I mean, hindi ko, dito ko lang ata siya talaga napanood si Lee Dong-wook. Tapos, sobrang fan din ako ni Gong Yoo, kaya talagang ang ganda nito. Wala rin ako masabi. Parang Descendant of the Sun din to para sa akin. Tapos, weightlifting peri, Kim Bok-joo. Sobrang mahal na mahal ko tong K-drama na to. At as in, nagpagupit ako ng maikling buhok ha. Muntik na ako magpabangs. Buti na lang hindi ko ginawa kasi alam ko talaga mababash ako. Baka tawanan lang nila ako pag nagpabangs ako. Sobrang ganda ng Kim Bok-joo. Siyempre, alam niyo yung story ng Kim Bok-joo, sobrang light lang, 'di ba? Tapos Love in the Moonlight, ang ganda rin kasi historical drama, tapos nagpanggap siya na lalaki. Tama ba ako? Ito nga ba 'yun? Tapos syempre yung Warang, sobrang daming gwapo dito. Kasi lahat ng mga leading man nandito na. Si B nandito, si Minho nandito, 'di ba? Si Minmin, si Park Seo-joon, napakadaming gwapo dito mga mi. Tapos itong Let's Fight Ghost, hindi ko napanood. Pero lahat ng to, ang gaganda. 2016, napakaganda ng mga K-drama. This year, 2026, magaganda pa rin yung K-drama. So, yun lang naman mga mi. Sana panoorin natin ang maraming K-drama pa sa mga susunod na taon. Yun lang. Bye-bye!